Dito naman po tayo sa pagmamarites nito ni ano, hindi niyo na po na habang tumatagal lalo natin nare-realize. Meron po akong katanungan eh. Ang sinabi po rito, nagdadalawang isip ang prosecution kung ihaharap ba yung security officer, sila Chika, tsaka yung sa DepEd, nakalimutan ko na kung sino. Okay. Hinarap ninyo si eto, ayaw talaga nilang matuklasan natin yung kung ano ang katotohanan, 'di ba? Ang gusto ilabas nila, mayroong mali sa paggasta sa confidential fund. Hindi ba dapat ang tinatanong natin, totoo bang nagamit ng tama yung confidential fund? kasi titigil nila eh. Tignan nyo. Kinuha nila si Acosta. Sabi ni Acosta, inutusan po ako na i-release kay La Chica. Tapos may conclusion na sila. Sabi nila, mali na ibinigay mo yan kay La Chica kasi ikaw yung disbursement officer. So wala na, ayaw na nilang iharap ngayon si La Chica. Bakit ayaw nyo pong iharap? Kasi natatakot kayo na malaman ng taong bayan na ginastos nila Chika sa confidential na paraan. 'Di ba? Kasi po, kung ipupurso po natin mula kay Acosta, binigay niya kay La Chica. Interesado po yung taong bayan, hindi po sa mere technicalities. Interesado po ang taong bayan, tama ba yung paggasta ng confidential fund? Total, kayo nagsimula niyan eh. Confidential nga. Ayaw ngang sabihin ni BP Sara. Dahil confidential, pinipilit ninyo na bulat-latin. Ano po yung basis nila ng pagbulat-lat? 11 days na ginasta. Nagkaroon, yung 11 days, hindi pala illegal. Pero ang basis nila para bulat-latin yung 11 days. Tapos natuklasan nila si Mary Grace Piatos. Kinarga po nila yan ng ilang taon. Kala mo naman illegal yung pagkakaroon ng Mary Grace Piatos. Ano natuklasan natin? Illegal ba ang Mary Grace Piatos o hindi? Hindi. Hindi siya illegal. Hindi illegal ang paggamit ng aliases. So hindi pala illegal yung Mary Grace Piatos. O ano pa po ang natitira? Illegal naman daw ngayon yung pagbibigay ni Acosta kay La Chica. Kung illegal po yan, bakit po walang kaso si Acosta? Kung may krimen po si Acosta, hindi naman po siya vice president eh. Hindi naman po siya impeachable official. Pucha, nagsalita lang nga ng hindi nyo nagustuhan, kinakasuhan nyo ng perjury, kinakasuhan nyo ng cyber libel. Bakit po walang kaso hanggang ngayon si Acosta? Kung illegal po yung ginawa ni Acosta na pagbibigay, ganun yung pinalalabas nyo eh. Kung krimen po yung ginawa ni Acosta na pagbibigay ng confidential fund, yung pera kay La Chica, bakit wala po siyang kaso? Bakit hindi po siya nakakulong? Hindi naman po mataas yung posisyon niya. Ganun lang eh. I-logic lang po natin. Hindi kaya yung mga sinasabi ninyo ay hindi naman po krimen, pinalalabas nyo lang po na krimen para po kunwari meron po kayo mapatotohanan ninyo yung ginagastos natin na 25 million per day dyan sa lintik na confidential fund na yan. Wala pong kaso si Acosta. BP Sara nga, kinakasuhan eh. Bakit po si Acosta hindi po yan.
o takutin at kakasuhan para bumaliktad? Eh, hindi po eh. Okay. Ikalawang tanong. Bakit po sila nagkaroon ng mini trial o hindi na mini trial ang tawag nila, di ba? Bakit po sila nagkaroon ng hearing? Yung totoong hearing na sa impeachment hearing. Dahil may lumabas na talagang ano raw yung star witness si Madriaga. Ngayon, bakit hindi na po nila iharap si Madriaga? Kasi pag hinarap nila si Madriaga, natansya nila na baka mapasama pa yung kaso nila kay BP Sara kung ihaharap nila si Madriaga. Ganun? Kala ko ba, bakit kayo nag-hearing? Samantalang ang central, kung bakit kayo nag-hearing, ang pinakasentro po kasi yung merong testimonya si Madriaga. Dahil sa testimonya ni Madriaga, kaya kayo nag-hearing. Tapos, ayaw nyo ngayong iharap? Ayaw nyo iharap sa impeachment trial? Trial na totoo, ayaw nyong iharap? Pero sa hearing, siya yung bida? Paano nangyari yun? Siya yung pinagbatayan nyo, kaya kayo nag-conduct ng hearing, tapos ayaw nyong iharap sa